Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, EPP, ICT, Grade 4, Quarter 1, Aralin 7, Spreadsheet Software. Ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Mga kasanayan at layunin para sa araling ito. Ang mga mag-aaral ay nakagagawa ng spreadsheet document. Una, nagagamit ang iba't ibang commands at iba pang bahagi ng Excel user interface. Ikalawa, nakakapag-enter, edit, format, delete, at manipulate ng data at worksheet. Ikatlo, nagagamit ang borders sa worksheets. Ikaapat, nakapag-add, subtract, multiply, at divide sa pamamagitan ng Excel formula. Narito naman ang mga nilalaman. Spreadsheet software. Una ay ang Microsoft Excel User Interface. Ikalawa ay ang Microsoft Excel Borders. At ikatlo ay ang Basic Formula or MDAS. Simulan natin sa Spreadsheet software. Ang paggamit ng spreadsheet software ay mahalaga dahil ito ay nagbibigay ng mahusay na paraan para sa pag-organisa, pagsusuri, at pagpapakita ng data. Sa pamamagitan ng spreadsheets, maaari mong maayos na i-manage ang malalaking halaga ng impormasyon sa isang tabular na format na nagpapadali sa pag-aayos at pagsusuri nito. Nagbibigay ito ng mga tool para sa matalinong pagkalkula at data analysis tulad ng mga formula at charts na nagpapabilis ng paggawa ng reports at visualization. Bukod dito, ang mga spreadsheet ay nagpapahintulot sa automation ng mga paulit-ulit na task na nagpapataas ng productivity. Sa real-time na kolaborasyon, madali ring makipagtulungan sa iba at mag-update ng data ng sabay-sabay. Unahin natin ang bokabularyo. Spreadsheet software. Ito ay nakakatulong sa pag-organize, pag-store at pag-analyze ng data na makikita sa formang tabular. Ikalawa ay ang Microsoft Excel. Ito ay isang uri ng spreadsheet software. Ikatlo ay ang user interface. Binubuo ito ng mga mahahalagang bahagi ng Microsoft Excel. Ikaapat ay ang borders. Ito ay mga linyang horizontal o vertical sa Microsoft Excel. Ikalima ay ang formula. Ang Excel formula ay nagsisimula sa equal sign. Microsoft Excel User Interface. Ang Microsoft Excel ay isang halimbawa ng spreadsheet software na kasama sa Microsoft Office Suite. Nakakatulong ito upang makagawa, maiayos at masuri ang mga impormasyon. Upang makagawa ng isang spreadsheet document, kailangan munang malaman ng mga mag-aaral kung paano buksan ang Microsoft Excel sa kanilang computer.
Kapag binuksan ang Microsoft Excel sa unang pagkakataon, ang Excel Start Screen o Home ay makikita. Dito, maaari ka nang makagawa ng bagong workbook. Maaari ding pumili ng template o kaya'y buksan ng isang workbook na nagawa na. Ang workbook ay isang Excel file na naglalaman ng isa at mas marami pang worksheets. Narito ang mga bahagi ng Excel interface. Ang ilang bahagi ng Microsoft Excel interface ay makikita sa iba pang Microsoft applications, ngunit may mga bahaging eksklusibong ginagamit lamang sa spreadsheet. Ang mga ito ay ang cells, columns, rows, formula bar, name box, worksheet tabs, at iba pang mga commands na sa Excel user interface lamang makikita. Ang larawan o figure ay nagpapakita ng mga mahahalaga na bahagi ng Microsoft Excel user interface. Iisa-isahin natin. Pag-navigate sa worksheet. Makikita sa figure sa ibaba ang tatlong worksheets. Ang default workbook ay mayroon lamang isang worksheet na may pangalan na Sheet 1. Ngunit maaari pang magdagdag ng worksheet gamit ang plus button. Ang Excel ay magbibigay ng default na pangalan sa mga worksheet, ngunit maaari din itong palitan. Ituro ang mga pangalan ng sheet, i-right-click ang mouse at piliin ang rename. At i-type na ang bagong pangalan ng sheet. Sa figure, ang Sheet 3 ang active worksheet. Ang pag-enter at pag-format ng data ay ginagawa sa isang worksheet. Ang data ay maaaring numeric at non-numeric. Ito ay inilalagay sa isang cell o grupo ng mga cells. Ang isang cell ay may formang parihaba. Ang isang worksheet ay naglalaman ng maraming cells. Active cell naman ang tawag sa cell na may matingkad na border na nakapalibot. Ang bawat cell sa isang worksheet ay naglalaman ng address. Ang address ng cell ay binubuo ng column na letra at row na numero. Ang tawag dito ay cell location or cell reference. Ang cell reference ng active cell sa kanang figure ay B3. Ang cell reference ay naipapakita sa name box. Sunod naman ay ang ribbon. Ang ribbon ay gumagamit ng tabbed ribbon system at hindi ang tradisyonal na menus. Ang ribbon ay naglalaman ng maraming tabs. Ang bawat tab ay naglalaman ng grupo ng mga commands. I-click lamang ang tab upang maipakita ang mga commands. Ginagamit ang mga tabs at mga commands na ito upang maisagawa ang iba't ibang gawain sa Excel. Ang ilang grupo ng mga commands ay mayroong arrow. Ito ay ginagamit upang maipakita ang mga iba pang commands. Sunod naman ay ang Quick Access Toolbar. Ang Quick Access Toolbar ay matatagpuan sa itaas mismo ng ribbon. Ito ay naglalaman ng mga common commands na hindi nawawala kahit anong tab ang piliin. Ang mga default na commands sa Quick Access Toolbar ay Save, Undo, at Repeat. Pwede pa ring magdagdag ng iba pang commands depende sa preferences ng gumagamit ng Excel.
pagdagdag ng commands sa Quick Access Toolbar, una ay i-click ang drop-down menu sa kanan ng Quick Access Toolbar. Ikalawa, piliin ang command na gusto mong idagdag. Ikatlo, ang napiling command ay maidadagdag na sa Quick Access Toolbar. Ang Worksheet Views. Ang Excel ay may iba't ibang paraan upang i-view ang isang worksheet. Upang maipakita ang worksheet views, hanapin ang mga view commands sa kanang ibaba ng Excel window. Ang mga views na makikita dito ay Normal View, Page Layout View, o Page Break View. Sunod naman ay ang Backstage View. Upang maipakita ang Backstage View, i-click ang File tab sa ribbon. Makikita sa ibaba ang mga iba't ibang bahagi ng Backstage View. Narito ang makikita natin sa Backstage View. Home, New, Open, Info, Save, Save As, Print, Share, Export, Publish, and more. Isa-isahin natin. Una ay ang Return to Excel. I-click ang arrow upang bumalik sa active Excel sheet. Ikalawa ay ang Home. Ang Home ay ang unang window na nagpapakita kapag binuksan ang Excel. Kung nasa Backstage View at i-click ang Home, ang makikita ay ang parehong window na unang makikita kapag binuksan ng Excel. Sa command na ito, maaaring magbukas ng bagong workbook o pumili sa iba't ibang template. Open. Ginagamit ito kapag magbubukas ng nakasave na workbook. Info. Nagbibigay ito ng impormasyon tungkol sa workbook. Gamitin ito kung maaari nang isave ang workbook sa unang pagkakataon sa computer o sa kahit anong storage device. Ang Excel ay magbibigay ng default na file name. Sunod ay ang Save As. Gagamitin ang command na ito kung maaari nang isave ang workbook sa computer o sa kahit anong storage device. Maaari ang user ang maglalagay ng file name nito. Sunod ay ang Print. Kapag i-click ang command na ito, maaari mong palitan ang printer settings at i-print ang workbook. Maaari ding i-preview ang workbook. Sunod ay ang Share. Nagbibigay daan ito para maibahagi ang dokumento sa iba, maaaring sa pamamagitan ng email o cloud storage. Sunod ay ang Export. Pinapayagan ito ang gumagamit na isave ang dokumento sa ibang format, tulad ng PDF o ibang file type, para sa mas malawak na compatibility o pag-share. Publish. Ginagamit ito para ilathala ang dokumento online o sa isang website, kung saan maaaring makita ito ng iba. At ang panghuli ay ang salitang More. Karaniwang naglalaman ito ng iba pang mga option o setting na hindi agad nakikita sa pangunahing mga tab. Muna tayo sa isang pagsasanay. Sundan lamang
lamang ang mga sumusunod na gawain. Number 1, i-click ang blank workbook para magbukas ng bagong spreadsheet document. Number 2, palitan ang ribbon display options sa show tabs. Number 3, gamit ang Quick Access Toolbar, magdagdag ng new, quick, print, at spelling commands. Number 4, magdagdag ng isa pang worksheet at palitan ang pangalan nito. Number 5, palitan ang ribbon display options pabalik sa show tabs and commands. Number 6, isara ang Excel at huwag itong i-save. Paglalapat at pag-ugnay. Sagutan papel ng pagkatuto. Pamagat o paksang aralin ay tungkol sa Excel User Interface. Gawain bilang isa, tukuyin ang iba't ibang bahagi ng Microsoft Excel User Interface. Layunin, makilala at masuri ang iba't ibang bahagi ng Microsoft Excel User Interface. Kagamitang kailangan, papel at ballpen. Panuto, kilalanin ang iba't ibang bahagi ng Microsoft Publisher User Interface sa pamamagitan ng paglalagay ng label sa mga nakalaang box. Isulat sa ibaba ng figure ang paglalarawan sa gamit ng mga bahaging ito. Gawin ito sa iyong kwaderno. Sagutan natin. Quick Access Toolbar, Title Bar, Ribbon, Formula Bar, Vertical Scrolling Bar, Horizontal Scrolling Bar, Zoom Control, View Shortcut, Column Headings, Worksheet Window, Active Cell, Row Headings, Sheet Tabs, Status Bar, Sheet Tab Scrolling Button, Select All Button, File Tab, at Title Bar. Mako na tayo sa panghuling gawain, synthesis, o pinagyamang pagsasanay. Narito ang kahulugan ng kaalaman sa user interface ng Microsoft Excel. Number 1, mas madaling paggamit. Ang pagkakaalam sa user interface ay nagpapadali sa paggamit ng Excel, kaya't mas mabilis mong makakamit ang iyong mga layunin. Ikalawa, pagpapahusay ng produktibidad. Ang pag-unawa sa mga tools at features ay nagpapataas ng iyong kahusayan sa paggawa ng mga kalkulasyon at pagbuo ng mga ulat. Ikatlo ay ang pag-iwas sa error. Ang pamilyaridad sa interface ay nakakatulong sa pag-iwas sa mga pagkakamali at pagpapalabis o pagpapabilis ng workflow. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat! Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you!
sa Curriculum EPP ICT Grade 4, Quarter 1, Aralin 7. Ang ating aralin ngayon ay tungkol sa Spreadsheet Software, Microsoft Excel Borders. Ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Mga kasanayan at layunin. Ang mga mag-aaral ay nakagagawa ng spreadsheet document. Una, nagagamit ang iba't ibang commands at iba pang bahagi ng Excel user interface. Ikalawa, nakakapag-enter, edit, format, delete, at manipulate ng data at worksheet. Ikatlo, nagagamit ang borders sa worksheet. At ikaapat, nakakapag-add, subtract, multiply, at divide sa pamamagitan ng Excel formula. Narito naman ang mga nilalaman. Spreadsheet software. Una ay ang Microsoft Excel User Interface. Ikalawa ay ang Microsoft Excel Borders. At ang ikatlo, Basic Formula, MDAS. Microsoft Excel Borders. Upang makagawa ng kapaki-pakinabang na Excel document at malagyan ng border ito, kinakailangan munang maglagay ng tiyak at tamang data. Kinakailangang i-proofread din ng mabuti ang data, lalong-lalo na kapag naglagay ng mga numero. Narito ang iba't ibang hakbang upang makapag-enter ng data sa worksheet. Una, piliin kung anong cell ang paglalagyan ng data. Halimbawa, cell A1. Ikalawa, i-type ang data sa loob ng cell A1. Ikatlo, kung nais mag-enter ng panibagong data, sa A2, pindutin ang arrow key pababa. Ikaapat, i-type ang data sa cell A2. Ikalima, gamitin ang arrow keys pataas, pababa, pakanan at pakaliwa. Depende sa kung saan ang nais na paglalagyan ng data. Ika-anim, ang bawat laman ng cell ay makikita sa formula bar. Kapag nais i-edit o kaya i-delete ang content ng active cell, i-double-click lamang ito at maaaring isagawa ang nais na gawin. Maaari ding mag-enter ng data gamit ang formula bar. I-click lamang ito at maaari nang mag-type. Maaari ding i-edit at i-delete ang content ng active cell gamit ang formula bar. I-click lamang ang formula bar at maaari nang i-edit o i-delete ang data. Paglagay at pagtanggal ng borders sa cell o range. Sa pamamagitan ng predefined border styles, maaaring makagawa ng borders sa paligid ng cells or ranges of cells. Kung walang mapili sa mga predefined borders, maaaring gumawa ng custom border. Gamit ang predefined borders, isagawa ang mga sumusunod. Number 1,
Sa isang worksheet, piliin ang cell o range of cells na nais na lagyan ng border. Palitan ang border style o kaya'y tanggalin ang border. Number 2, piliin ang Home tab. Then, font group at gawin ang mga sumusunod. Una, kung maglalagay ng bago o ibang border style, i-click ang arrow sa kanang bahagi ng border command at piliin ang nais na border style. Ikalawa, kung magtatanggal ng border, i-click ang arrow sa kanang bahagi ng border command at piliin ang no border. Gamit ang custom border at cell styles. Number 1, sa isang worksheet, piliin ang cell or range of cells na nais lagyan ng border. Palitan ang border style o kaya'y tanggalin ang border. Number 2, piliin ang Home tab. Then, Styles group at i-click ang Cell Styles. Number 3, piliin kung anong cell styles ang gagamitin. Number 4, maaari ding gumawa ng bagong style gamit ang New Cell Styles command. Dumako na tayo sa pinagnubayang pagsasanay. Gawin lamang ang mga sumusunod. Number 1, mag-enter ng data sa isang worksheet. Damihan ang data na ilalagay. Number 2, i-highlight ang buong data na iyong inilagay. Number 3, maglagay ng outside borders. Number 4, subukan ding maglagay ng all borders. Number 5, maaari mo ring subukan ang mga iba pang klase ng border at pansinin kung ano ang pagkakaiba ng mga ito. Number 6, gamitin ang Cell Styles command upang maglagay ng style sa cells. Number 7, isara ang Excel at huwag isave ang workbook. Paglalapat at pag-uugnay. Sagutang papel ng pagkatuto. Ang pamagat o paksang aralin ay may allowance. Gawain bilang 2 paggamit ng iba't ibang commands at Excel user interface. Mga layunin: una, magamit ang iba't ibang commands at iba pang bahagi ng Excel user interface. Ikalawa, makakapag-enter, edit, format, delete at manipulate ng data at worksheet. Ikatlo, magamit ang borders sa worksheet. Mga kagamitan na kailangan: computer, spreadsheet, software. Narito naman ang panuto. Gawin ang mga sumusunod na hakbang upang makagawa ng workbook tungkol sa may allowance. Number 1, magbukas ng bagong workbook. Number 2, gamit ang figure sa kanan, kopyahin at i-enter ito sa sheet 1. Maaaring palitan ang mga nakalagay na amount ayon sa gusto mo. Number 3, gamitin ang autofill sa paglagay ng Tuesday hanggang Sunday. Ang autofill ay maaaring gamitin kung maglalagay ng data sa defined sequence, gaya ng numero, mga araw ng linggo, o ang mga buwan ng taon.
Upang magawa ito, gamitin ang fill handle. Number 4, i-drag ang fill handle pababa at makikitang automatic na malalagay ang lahat ng mga araw ng linggo sa rows 4, 5 at 6 pababa. Number 5, pagkatapos, i-save ang workbook at ilagay ang may allowance pangalan mo bilang file name. Number 6, ituloy ang pag-edit sa workbook. Palitan ang pangalan ng Sheet 1. Ilagay ang Week 1 bilang bagong pangalan ng worksheet. Number 7, sa column B, row 2, palitan ang heading na Amount ng Allowance. Number 8, mag-apply ng iba't ibang klase ng formatting upang mapaganda ang worksheet gaya ng paggamit ng bold, center at iba pa. Number 9, i-highlight ang cell range na A2 hanggang B9. Number 10, lagyan ng border gamit ang all borders. Lagyan din ito ng outside border. Number 11, maglagay din ng angkop na style gamit ang cell styles. At number 12, i-save ang mga pagbabago sa workbook. Narito naman ang synthesis o pinagyamang pagsasanay. Ang kaalaman sa pag-enter ng data at paglagay ng borders sa worksheet ay mahalaga dahil una, organisasyon. Tumutulong ito sa pag-aayos ng impormasyon ng maayos. Ikalawa, pagsusuri. Pinadadali nito ang pagsusuri ng data. Ikatlo ay ang presentasyon. Ginagawang mas malinaw at profesional ang itsura. Ika-apat ay pag-iwas sa error. Nakakatulong ito sa pag-iwas sa mga pagkakamali. Ika-lima ay ang pag-update. Pinadadali nito ang pagbabago at pag-update ng data. At ika-anim, komunikasyon. Nagpapadali ito ng pag-unawa para sa iba. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat! Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Matatag Curriculum, EPP ICT Grade 4, Quarter 1, Aralin 7. Ang ating aralin ay tungkol sa Spreadsheet Software Basic Formula. Narito ang mga kasanayan at layunin para sa ating aralin. Ang mga mag-aaral ay nakagagawa ng spreadsheet document. Una, nagagamit ang iba't ibang commands at iba pang bahagi ng Excel user interface. Ikalawa, nakakapag-enter, edit, format, delete, at manipulate ng data at worksheet. Ikatlo, nagagamit ang borders sa worksheet. At ika-apat, nakapag-add, subtract, multiply at divide sa pamamagitan ng Excel formula. Narito naman ang mga nilalaman ng ating aralin. Una, spreadsheet software. Microsoft Excel User Interface, Microsoft Excel Borders, at Basic Formula o MDAS.
Basic formula. Ang paggamit ng basic formulas sa spreadsheet software ay mahalaga upang mas madaling mag-compute ng data. Ang Excel formula ay nagsisimula sa equal sign. Maaaring gumawa ng Excel formula upang maisagawa ang addition, subtraction, multiplication, at division. Gamitin ang plus sign sa pag-add, minus sign sa pag-subtract, asterisk sign sa pag-multiply, at slash sign sa pag-divide. Gamit ang mga arithmetic operations nito, mas mabilis nating makukuha ang mga resulta na kailangan natin. Una, paggawa ng formula, addition. Sundan lamang ang mga sumusunod na hakbang. Number 1, i-type ang data na nakikita sa figure sa kaliwa. Number 2, sa B8, i-type ang equal sign. Number 3, i-click o kaya'y i-type ang B3, pagkatapos ay i-type ang plus sign. Number 4, i-click o kaya i-type ang B4 plus B5 plus B6 plus B7. Number 5, pagkatapos, i-press ang Enter key sa keyboard upang lumabas ang sagot. Number 6, ilagay ang active cell kung saan ginawa ang formula at kung saan naka-display ang sagot. Number 7, pansinin ang formula bar. Makikita dito ang formula na ginamit sa pagkuha sa sum ng 5 numero. Ikalawa, paggawa ng formula subtraction. Sundin lamang muli ang mga sumusunod na hakbang. Number 1, piliin ang cell kung saan ilalagay ang formula. Number 2, i-type ang equal sign. Number 3, i-click ang cell kung nasaan ang unang numero o kaya'y maaari ding i-type ang cell reference nito. Pagkatapos ay i-type ang minus sign. Number 4, i-click ang cell kung nasaan ang pangalawang numero o kaya'y i-type ang cell reference nito. Number 5, pagkatapos i-press ang Enter key sa keyboard upang lumabas ang sagot. Number 6, ilagay ang active cell kung saan ginawa ang formula at kung saan naka-display ang sagot. Number 7, pansinin ang formula bar. Makikita dito ang formula na ginamit sa pagkuha sa difference ng dalawang numero.
ikatlo naman ay ang paggawa ng formula, multiplication. Sundin lamang muli ang mga sumusunod na gawain. Number 1, piliin ang cell C3 at i-type ang equal sign. Number 2, i-click o i-type ang B3, pagkatapos ay i-type ang asterisk sign. Number 3, i-type ang number 2 kasunod ng asterisk sign. Ang pahiwatig nito ay i-multiply ang napiling numero ng 2 beses. Number 4, pagkatapos, i-press ang Enter key sa keyboard upang lumabas ang sagot. Number 5, ilagay ang active cell kung saan ginawa ang formula at kung saan naka-display ang sagot. Number 6, pansinin ang formula bar. Makikita dito ang formula na ginamit sa pagkuha ng product ng 2 numero. Ang ika-4 ay ang paggawa ng formula, division. Sundin lamang muli ang mga sumusunod na gawain. Number 1, ilagay ang active cell sa C3. Number 2, i-type ang equal sign. Number 3, i-click o i-type ang B3 at i-type ang slash sign. Number 4, i-type ang number 5 kasunod ng slash sign. Ang pahiwatig nito ay i-divide ang napiling numero ng 5 beses. Number 5, pagkatapos, i-press ang Enter key sa keyboard upang lumabas ang sagot. Number 6, ilagay ang active cell kung saan ginawa ang formula at kung saan naka-display ang sagot. Number 7, pansinin ang formula bar. Makikita dito ang formula na ginamit sa pagkuha ng quotient ng 2 numero. Ang ika-5 naman ay ang paggawa ng formula para sa mga numerong galing sa iba't ibang worksheet. Maaari din gumawa ng formula kahit magkakaiba ang sheet na kinaroroonan ng mga numerong i-add, subtract, multiply at divide. Sundin lamang ang mga sumusunod. Number 1, piliin ang cell C7 at i-type ang equal sign. Ang Sheet tab kung nasaan ang unang numero, pagkatapos ay i-type ang plus sign. Number 3, i-click ang isa pang Sheet tab kung nasaan ang pangalawang numero. I-click ang numero at i-type ulit ang plus sign. Number 4, ulitin ang step 3 para sa iba pang sheets
upang makopya ang kailangang numero. Number 5, pagkatapos, i-press ang Enter key sa keyboard upang i-display ang sagot. Number 6, i-click ang cell kung saan nakalagay ang sagot. Number 7, pansinin ang formula bar. Makikita dito ang formula na ginamit sa pagkuha ng sum ng mga numerong galing sa magkakaibang worksheet. Number 8, gawin ang ikauna hanggang ika-6 na hakbang sa pagkuha ng difference, product, at quotient. Dumako na tayo sa paggawa ng formula na pinagsama-sama ang mga arithmetic operations. Ang apat na arithmetic operations ay maaari ding pagsama-samahin sa iisang formula. Para sa halimbawa nito, tingnan ang mga sumusunod. Makikilala sa figure na ito ang formula bar ay naglalaman ng formula na may pinagsamang operations gaya ng addition at subtraction. Makikita din sa figure na ito na nagsama ang multiplication at division sa formula. Maaari ding pagsama-samahin ang apat na operations: addition, subtraction, multiplication, at division sa iisang Excel formula. Kinakailangan lamang lagyan ng parentheses gaya ng halimbawa na makikita sa figure sa kaliwa. Paglalapat at pag-uugnay. Sagutang papel ng pagkatuto. Ang pamagat, may allowance paggamit ng formula. Gawain bilang 3, paggawa ng mga formula sa Excel. Ang layunin, una, makakagawa ng formula upang makuha ang sum, difference, product, at quotient. Ikalawa, makakapagdagdag at makapagpapalit ng pangalan ng worksheet. Narito naman ang mga kagamitang kailangan: computer at spreadsheet software. Panuto, gawin ang mga sumusunod na hakbang upang makakagawa ng formula at makapagdagdag at makapagpapalit ng pangalan ng worksheet. Number 1, buksan ang My Allowance pangalan mo. Workbook na nakasave sa computer. Number 2, sa cell C2, i-type ang expenses. Number 3, maglagay ng numero para sa expenses mula Monday hanggang Sunday. Number 4, ilagay ang active cell sa D2 at i-type ang amount left dito. Number 5, ilagay ang active cell sa D3. Gumawa ng formula upang makuha ang difference ng allowance at expenses. At number 6, kapag nakuha na ang difference, ilagay ang active cell sa cell kung nasaan ang sagot. Makikita ito sa D3. Number 7, i-click ang fill handle ng active cell upang kopyahin ang formula na ginawa. Number 8,
I-drag ang mouse pababa mula D3 hanggang D9. Number 9, otomatikong lumabas ang sagot mula sa Tuesday hanggang Sunday. Number 10, isave ang mga pagbabagong ginawa sa workbook. Number 11, ilagay ang active cell sa A10 at i-type ang total. Number 12, ilagay ang active cell sa B10, i-type ang equal sign dito at saka i-click ang B3. Number 13, i-type ang plus sign at i-click ang B4. Number 14, ulitin ang hakbang na ito hanggang sa maabot ang B9. Number 15, i-press ang enter key upang lumabas ang sagot sa total allowance. Number 16, ulitin ang hakbang mula numero 14 hanggang 17 upang makuha ang sagot sa total expenses o C10 at total amount left sa D10. Number 17, ilagay ang active cell sa E2 at i-type ang reward. Number 18, ilagay ang active cell sa E3 at gumawa ng formula upang i-compute ang reward. Upang makuha ang amount ng reward, i-multiply ng 2 ang value ng amount left. Halimbawa, D3 times 2. Ipagpalagay na ang pag-multiply ng 2 sa amount left ay mabibigyan ka ng reward na doble sa natira mong allowance. Number 19, ilagay ang active cell sa E10 at gumawa ng formula upang makuha ang total rewards. Number 20, maglagay ng all borders sa mga parte ng worksheet na may naidagdag. Number 21, gawing kaaya-aya ang worksheet sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang formatting tulad ng font, alignment, number, at iba pa. Number 22, magdagdag ng bagong 3 sheets. By default, ang pangalan ng mga ito ay Sheet 2, 3, at 4. Number 23, gumawa ng parehong data sa Sheet 2, Sheet 3, at Sheet 4 upang maipakita ang mga allowances at expenses sa mga sumusunod na week. Gamitin ang copy command upang kopyahin ang content ng week 1 sa mga naidagdag na sheets. Number 24, maaaring baguhin ang mga amount ng allowances at expenses upang hindi pare-pareho ang nakalagay na data sa bawat sheet. Number 25, palitan ang pangalan ng Sheet 2 sa Week 2, Sheet 3 sa Week 3, at ang iba pa. 26, isave ang pagbabagong ginawa sa workbook. Narito ang sample output. Para naman sa ating pabaong pagkatuto, Number 1, ano-ano ang mga natutunan sa paggamit ng Excel? Maaaring sagot, sa paggamit ng Excel, natutunan mo kung paano mag-input ng data, mag-format ng mga cell para maging maganda at madaling basahin, at gamitin ang mga formula para sa mga kalkulasyon. Malalaman mo rin kung paano ayusin at i-filter ang data. Gumawa ng charts para sa mas madaling pagtingin at i-link ang iba't ibang bahagi ng worksheet para sa mas mabilis na pag-update. Number 2, ano-ano ang mga dapat isaalang-alang sa paggawa ng Excel workbook para mapaganda ito
gamit ang mga iba't ibang pamamaraan. Maaaring sagot, para mapaganda ang Excel workbook, kailangan mong tiyakin na maayos ang pag-format ng mga cell, gumamit ng tamang kulay at borders, at ayusin ang data sa tamang paraan. Mahalaga rin na gumamit ng mga formula para hindi mo na kailangan pang magbilang ng mano-mano, at gumawa ng charts para mas madaling makita ang impormasyon. Bakit nga ba ito mahalaga? Maaaring sagot, mahalaga ito dahil tumutulong ang Excel sa pagpapadali ng trabaho sa pamamagitan ng maayos na pag-organisa ng impormasyon. Kapag maganda ang pagkaka-format at tama ang pagkakagamit ng mga tools, mas madali mong mauunawaan ang data. Mas mabilis makakagawa ng desisyon at maiiwasan ang mga pagkakamali. Pagninilay sa pagkatuto. Ang pagkakaroon ng kaalaman sa spreadsheet ay makakatulong sa pag-organisa, pagsusuri at pagpapakita ng impormasyon ng maayos at epektibo. Kailangang malaman ang mga tamang pamamaraan gamit ang mga formula, formatting, charts, at data management techniques upang mapakinabangan ang buong potensyal ng spreadsheet. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!